You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang pagpunta ni Gio Romano kay Boss Toyo. Ito'y upang ibenta ang kanyang Magnifico Award. Isa siya sa napakagaling na young actor noon kung saan ay sobrang nag-viral nga ang nasabing movie na Magnifico na talagang umani ng samot-saring papuri itong si Gio Romano dahil sa napakagaling niyang aktor kahit na nga sa murang edad nito. Pero hindi nga nagtagal ang karir ni Gio Romano dahil na rin sa kasikatan at sa dami ng pera ay nalulung nga ito sa masamang bisyo kung saan alam na nga ng lahat ang nangyari sa kanya. At dahil nga kapos sa pera nais nitong si Gio Romano na ibenta ang kanyang trophy kay Boss Toyo. Ang naisana ni Gio ay maibigay ito sa halaga o mabili ito sa halagang 500,000, ngunit tinawaran ito ni Boss Toyo ng 75,000 na kung saan ay nagkasundo nga sila sa halagang iyon. Samantala, kung matatandaan nyo, si Long Mejia ay nagbenta rin ng kanyang trophy na nabili naman ng 200,000 ni Boss Toyo. Ito'y sa dahilang nakaukit ang pangalan nitong si Long sa nasabing trophy, while ito naman kay Gio Romano ay walang pangalan niya. Kaya naman ang suggestion ni Gio, pwede niya itong pirmahan. Pero ganun pa man, hindi pa rin pumayag si Boss Toyo na mabili ang award sa 500,000, kaya naman pumayag na rin si Gio sa 75,000 pesos. Ilang mga netizen naman ang nagkaroon ng reaction dito at ang ilan ay sinasabi na tila nadehado daw itong si Gio Romano sa halaga ng kanyang trophy. Sa ng ilang mga netizen, ano naman daw kasi ang gagawin ni Gio Romano sa nasabing award at buti nga raw ay nabili pa ito sa halagang 75,000. Sa naman ng isa, nakakalungkot isipin na may mga taong mapagsamantala sa halip na tulungan yung tao para sa panimula niya dahil bumagsak yung tao, sinamantala pa yung kawalan ng tao. Lahat ng tao nagkakamali, ngunit di natin sila dapat husgahan. Kasi lahat ng tao may kanya-kanya naman pinagdaraanan sa buhay o pamilya. Wala naman sa mga anonymous commentator ng Fashion Police, narito ang kanilang sinabi. Anila, well, if I am in his position, I might do the same. Aanhin ko yung award kung gutom naman ako o hirap sa bills unless I am sentimental. Mahirap maging emotionally attached minsan sa mga material things since it leads you to either suffer financially or be more magastos. Ganun, pwede palang ibenta ang mga trophy. Say naman ng isa, yes, you can sell anything basta yung buyer finds value sa binibenta mo. Hindi rin naman siya artista. Matatambak lang daw sa aparador. Ano ba yan? Mabilis lang maubos ang pera, say naman ng isa. Ed, mapapakain ka ba ng trophy? Tanong naman ng isang netizen. For the content lang naman daw siguro, kunwari ibebenta yan. Say naman ng isa, pwede na sa 75,000, wala din naman siyang paggagamitan niyang trophy. May videos and photos naman sa online nung inaward niya yan. Even sa Wikipedia nakalagay naman yan, name as awardee. It's just a trophy pero yung prestige na maipanalo niya yon sa kanya kahit medalya nga ng Olympics, nibenta din nila. Nakakaawa naman daw si Gio. Say naman ng isa, every time napapanood ko ang Magnifico, naiiyak talaga ako. Totoo naman siguro ang ganito, basta nagkapera siya, okay na sana, makaahon siya ulit at magbago na. Yung mga child stars dati, bata palang hakot awards na. Ngayon parang wala na masyado. Parang nahinto sa batch niya ni Zyril Manabat. Say ng isa, for the content na naman si Pinoy Pawn Stars, hahaha. So yan po ang naging say ng mga netizen. Ano naman ang mga magiging say ng mga ka-showbiz snappers natin dyan? Swak na ba sa 75,000 ang halaga ng trophy ni Magnifico? Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.